Isa sa pangarap ng karamihan sa mga nagmomotor ay ang Yamaha R1. Ngunit may kamahalan ng big bike na ito at hindi lahat ay kayang umabot. Kaya naman labis na ikinatuwa ng marami nang magkaroon ng mini version nito. Yan ang Yamaha R15. Talaga namang kamukhang kamukha nito ang R1 at nakakapeke talaga dahil big bike ang dating pero 155cc lang ito. Silipin natin ang kanyang specs and features. Ito na nga ba ang motor na tutupad sa pangarap mo? Alamin natin yan sa vlog na ito. This is Ned Adriano and let's jump right to it. Hey yo, what up? Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Yamaha Platero, Biñan, Laguna. Kasama natin ngayon yung R15. Dito na tayo nag-intro sa loob kasi nakita nyo naman, rain or shine, go-vlog pa rin tayo. Medyo maulan sa labas. So, bigyan muna natin ng montage tapos tingnan natin yung specs and features. Tara! Fine, gonna take some time, gonna make her mine, gonna make her mine. I'm the man, I got the plan. When it hits the fan, do all I can, do all I can. When she lets her hair down, she drives me wild. So yun guys, ito na nga yung R15. My height is around 5'3 to 5'4. Medyo tipto na tipto talaga ako dito kasi 815 yung seat height nito. Unlike kung halimbawa sa Sniper 155 na nasa 785 to 795 millimeters lang yung seat height. Super tipto na ako doon. Paano pa kaya dito? Pero pwede naman to ipa-lower para lang magka-idea kayo. Ganito yung itsura niya. Yeah, sasakyan natin. Ayan. Sobrang tipto. So kung mag-aangkas pa ako dito, may hirapan talaga ako sa traffic situation. Tsaka yung seating position niya, hindi siya upright, naka-lean forward ka. So talagang made for racing to eh. Kailangan nakaano ka talaga dito. Kaya no, nandito medyo okay naman, hindi naman siya super lean. Pero nandito kasi yung paa mo. So hindi naman siya super lean. So talaga to, pag nagre-racing, nakayakap talaga sila or yung legs nakayakap dito. Ito kasing windshield na to for aerodynamics para mas matuli, mas mabilis. So ayan, super tiptoe. Kung abot na abot ko lang to, bakit hindi ito, di ba? So pero kung gusto nyo talaga to, tapos hindi kayo binayaan ng height, pwede nyo namang pa-lower, no? Pa-lower, link nyo na lang. So ayan, ayun yung ano niya, seating position tsaka seat height. Sabi nila parehas daw ng makina sa Yamaha Sniper 155, sa XSR 155 tsaka sa MT-15 na 155. Pero mas malakas yung power and torque neto isang to. Susuot ko to sa helmet ko, papakita ko sa inyo yung specs and features. Bibigyan natin ng walk around, walk through. Pero so far, pag nakita nyo siya dito, ayan yung looks niya. Parang R1 talaga. No? Parang R1 yung looks niya. So suot ko to sa helmet ko para mas makita nyo yung perspective ko habang dinedemo ko yung unit. Tara!
So ayan na siya, NLSS R15. Ayan, no, kitang-kita dito. Ang ganda ng pinaka sticker niya. Nandyan, R15. Meron pa dito sa gilid, R15. Pag tinakpan mo nga ito R1 no? Tapos may VVA din siya, variable valve actuation. Meaning to say, from low to mid range ng RPM, meron siya talagang maximum torque. Mama-maximize mo talaga. So napakalakas na itong motor na to. Sobrang lakas niya. Meron siyang maximum horsepower na 14.2 kilowatts at 10,000 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 14.7 Newton meter at 8,500 RPM. So yun yung sinasabi nila na parehas lang ang makina sa Sniper. Pagdating kasi sa specs, parehas lang. Meron silang liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at single cylinder, at displacement is 155cc. Yun yung parehas. Pero pagdating sa power output, mas malakas pa rin si R15. Given the fact na mas mabigat siya, kitang-kita nyo naman, ayan, mukhang mabigat talaga yung motor and made for aerodynamics, pang racing talaga. Ayan, pang race track yan Tapos nakita nyo yung windshield niya, ayan, napakaganda ng quality. Yung itsura ng side mirrors, ayan pang big bike na talaga Kapagkamala mo big bike and wala din tong center stand, big bike na talaga. Ano ba yung paddocks yata, yun yung mga kinakabit nila para ma-center stand mo. Mas okay kung may ganun ka kasi parang magandang training na to kung gusto mo mag-transition to big bike. Pagdating sa tangke niya, ayan, glossy finish, may dalawang Yamaha logo dito, tapos merong mga butas-butas dito na parang arrow. Tapos may R15 din dito. Andito naman yung kanyang tangke. Parang plastic din siya, Plastic din. Pero yung itsura niya parang metal. Plastic pa yung tangke niya. Napakalaki ng fuel tank capacity nito, 11 liters. So talagang malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. Ang average fuel consumption niya naglalaro sa around 40 kilometers per liter. Of course, it still may vary depende sa driver's weight, and sa ating throttle hobby. Kung walwalero ka, natural, mas malakas ang fuel consumption mo. Kasi ito naman yung kanyang pinaka-upuan para sa driver. Napaka-generous naman ng caution, Feeling ko kahit long ride is hindi ka naman dito sasakit yung puwet ng sobra-sobra. Kasi meron pa rin siyang kahit papanong caution. Yun nga lang, meron ditong ipit betlog factor, Kasi syempre talagang didikit ka dyan. Pero meron siyang parang protector dito, ayan, Medyo malambot tong part na to, ng bahagya. Compared kung rekta ka dito sa matigas na part, So medyo okay naman, safe naman dyan. Meron siyang assist and sleeper clutch. Meron na siya nun. So meaning to say, mas smooth na yung downshifting natin. Less ang stress sa ating engine brake. And of course, may tendency pa rin na mag-lock yung rear brake natin kahit naka-assist and sleeper clutch. Kasi hindi pa siya ABS. Ang kanyang braking system, sa unahan, meron tayong single hydraulic disc. Ayan, napakalaki ng disc niya. So pagdating sa braking power, talagang maaasahan mo to kahit non-ABS pa. Pero of course, it's still better kung ABS na para ma-secure natin yung safety. And then, dual piston caliper naman yung kanyang pinaka-brake. So, medyo malakas na ang kapit niyan. Ang maganda pa dyan, naka-upside down fork na siya, yung front suspension niya. Ibig sabihin, mas maganda na yung feedback nito sa any road conditions. Tapos, ayan yung fender niya. Very flexible din, Napakaganda ng quality. So, itong mga fairings na to is talaga hindi basta-basta mababasag kapag just in case madisgrasya tayo. So, safe na safe yan. Parang nagbe-bend lang siya tapos babalik siya into place. So, magagasgasan lang. Itong matte to Ang ganda ng finish niya, ayan, matte. Meron din siyang fully digital na panel gauge. Ayan, di susi pa siya, hindi pa siya keyless. So, buksan natin. Ayan, ang kanyang panel gauge. May umiilaw-ilaw pa dun, May RPM indicator, may gear indicator, may orasan, may speedometer, fuel tank. Tapos may 2 buttons to worry about. Pindutin natin. Liters per 100 kilometer, meron. Average fuel consumption, meron. Kilometers per hour in total, average, meron din. Odometer, meron. Tapos trip 1, trip 2, trip F. And then balik na sa orasan. Yung kabila naman is for, ayun, pwede rin dito. Meron din ditong option. Pero I think yung isa, pinaka-purpose niya is for reset, Para kung i-reset mo, kung yung trip A mo, i-reset mo dyan, kung time gusto mong baguhin dyan. May neutral indicator din dito. Tapos temperature check, tsaka engine check. Sa kabila naman, signal lights, built-in na hazard, meron din siya. Tapos high beam and low beam. May high beam, may low beam, may passing light, turn signals. Tapos busina. Lakas ng busina. Tapos may kill switch activated dito sa kanan, built-in na hazard, tsaka push start. Wala na rin siyang kickstart, Wala ding voltmeter. So ganun talaga yata yung mga Yamaha unit na pagdating dito sa mga 155cc category, wala silang voltmeter,
Pero mas maganda sana kung may voltmeter para ma-monitor natin yung health ng ating battery. Tapos, ito yung pinakatapakan niya para sa angkas. Ito lang yung maaasahan nyo para sa pillion ride. Pwede pa rin mag-angkas dahil may allotted seat for the pillion ride. Pero, don't expect that it will be as comfortable compared halimbawa sa Sniper, sa NMAX, mga ganon. Kasi yun talaga sila. Parang isang buo yung seat eh. Pero this is a different category. Kaya, medyo iba yung hatid nito. It will not be so much comfortable compared halimbawa sa mga underbone. Bago na rin ang design nitong kanyang muffler. Ayan siya, yung kanyang muffler. Bago na rin yung design niya. Para dito sa part na to, parang carbon looking. Sabay medyo glossy naman yung dito sa part na to. Parang glittery effect. Ayan, bagong design na yan, yung kanyang muffler. Ito yung tapakan ng angkas, no? Tapos ito yung para sa driver. Rear brake, ito, foot brake niya, ayan. Tapos may brake fluids dito. Ang ganda ng design, no? Ito, itong part na tong ganda. Parang bigla nag-pop up yung silver dito. Ang ganda ng fairings niya. Dito hindi lang siya basta black na material. Meron siyang mga detalye na maliliit. Tapos matte na matte. Ang ganda ng pagka-matte niya. Very good yung quality ng fairings. Tapos bigla nagbe-blend yung frame niya. Ayan o. Black lahat. Ito lang ang mga nagpa-pop up. Yung mga parang handcrafted na materials niya. Tapos naka-swing arm yan. Yung kanyang suspension sa likod. Tapos link na suspension or monoshock. Isang malaki nandoon. Napakaganda na pagkaka-design. Talagang made for racing. Galing. Ganda. Tapos dito, napakaganda. Meron siyang mga singawan dito. Talagang made for aerodynamics eh, no? Sweet. Sobrang stig. Kung abot ko lang to eh, bakit ba hindi, no? Talagang head turner, para ka talaga naka big bike. Ganda rin ito. Ingat-ingat lang kayo kasi yung mga ganitong klaseng glass, syempre of course, may pagka hindi naman yan anti-scratch. Kahit naman anti-scratch, nagkaka-scratch pa rin eh. So, double ingat na lang, huwag kayong punas ng punas. Kasi yung alikabok, pagka namuo dyan, tapos pinunasan nyo, gas-gas na agad yun. Ganda rin ng shock niya, nagpa-pop out yung kulay dito. Gold, bagay na bagay yung pagka-gold niya dito sa pagka-black ng motor. Ang engine oil capacity niya is 1.5 liters lang. Compared dun sa Sniper, nakakagulat, mas madami yung sa Sniper, 1.10 liters. So, mas madami yung sa Sniper pagdating sa engine oil. Papa-change oil ka, yun yung expect mo. 1.05 liters of engine oil capacity. Of course, ang fuel system niya is FI na rin siya. So, mas matipid din siya sa gas compared sa carb type. Mas okay na okay. Very friendly pagdating sa fuel consumption. Syempre, 6-speed na rin ang isang to. So, mamamaximize mo talaga hanggang 6ta. Actually, pag dumating ka na sa 6ta, medyo mabilis ka na, no, kung sa public roads ka lang. Pero kung sa expressway ka, pwede pa ma-maximize mo yun. Still, hindi pa to expressway legal. Mukha lang siya expressway legal. Takpan mo to, R1 ka na. Pwede ka nang pumunta sa expressway. Pero syempre, iba yung tunog ng R1 compared mo dito. And mahahalata ka pa din, no? So, kung magtatangka ka mga mote, doble ingat ka. Tignan yung ilaw niya. Ipakita ko. Ayan, yung ilaw, oh. Napakaganda. All LED na yan. Sabay yung mga turn signals naman, bulb type, para kitang kita pag tanghaling tapat. Ayan, high beam niya, iilaw to. Tapos parang may butas lang dito sa gitna. Ganda. Ganda ng mukha niya. Sabi na, oh, beer ka, mukha daw bubuyog. Mukhang bubuyog. Sa likod naman, R1 na yung datingan. Ayan, oh. R1 na yan eh, parang pang R1 na yan. Ganyan na rin sa Sniper. Kaya solid ng Sniper, parang mini R1 na rin yun eh. Pero of course, mas inaabot niya yung mga budget friendly na category talaga. So, okay si Sniper, okay to si R15, no? Kung medyo gusto mo mag-stand out sa kalsada, R15 ka. Kung medyo binayaan ka ng height, R15 ka. Gusto mo mag-racing sa racetrack, R15. Signal lights niya, nakahiwalay din, no? So, doble ingat dito, mas pogi to, pero doble ingat. Maganda naman ang pagkakamount niya, hindi naman siya ganun kabilis mabali. Sunod-sunod din yan, pero doble ingat na lang. Pwede mabali ito kapag nadali ng angkas, sa parking lot, madali ng pagmamaniobra, o kaya mga bata naglalaro. So, doble ingat, pero maganda siya. Talagang, ano na siya eh, for modern, parang big bike look na talaga. May ilaw din para sa plaka, tapos may reflectors dito, added visibility sa gabi. Ito lang yung maaasahan mong fender. So, kapag tag-ulan, asahan mo na, pwede matalsikan yung angkas mo, pwede ka rin matalsikan, no? So, palagay ka ng tire hugger kung may mga aftermarket. Kasi yung iba tinapatanggal pa to eh, nung fender, para mas sharp looking siya. So, depende na lang yan talaga, kanya-kanya ng trip yan. Ayan yung kanyang chain cover, half flank, tapos ayan yung kanyang napakagandang chain. 6-speed na, dito ang gearing, 1 down, 5 up, napakaganda. Ang minimum ground clearance ng isang to is 170mm. Above average na siya, so safe sa mga humps ng Pinas. Napakataas na nun. May Yamaha din dito.
Ganda, no? Safe na safe eh. Very neat yung design eh. Yan yung radiator niya nandito. Tapos dito lang yung mga putik-putik kung sakaling tag-ulan. Very neat. Ganda ng design. Kanyang size ng gulong sa unahan is 100 by 80 by 17. 52P. Ayan. Tubeless tires na rin. So, iwas sakit sa ulo. Hindi basta-basta mafa-flat. At the same time, IRC na rin yung tires niya. So, very reliable to. Kahit straight from the kasa, hindi ka muna magpalit. Okay na okay to. Hindi to madulas. Napakaganda. Laki ng gulong. Sa likod lalo, mas malaki gulong. Sa likod, ang size niya is 140 by 70-17. Bigger tires for better stability pagdating sa high speed. Mga maliliit na bato, hindi niya iindahin yan. Better feedback pagdating sa road conditions. At the same time, mas maganda ka, makakamaneuver ka na maayos kahit sa high speed. Higa-higa mo yung motor. Kayang-kaya niyang itayo, no? So, kaya-kaya niya ikapit yung motor. Napaka-importante nito. IRC and tubeless na rin. Ang kanyang rear brake is also single hydraulic disc. Napakaganda, no? Ganda rin. So, hindi pa siya ABS. Naka-single piston caliper lang. Hindi pa siya ABS. How I wish kung ABS to. Sobrang panalo na ito. Bore and stroke niya is 58 by 58.7 millimeters. Ang overall dimensions naman is 190. Ang length, width is 725 millimeters. Habang ang height is 1,135 millimeters. And ang wheelbase niya is 1,325. Yung pagitan ng dalawang gulong. Dalawang kulay nito is at Black Raven. Ito yon. Nakikita nyo, ito yung furniture natin ngayon. Habang meron pa isa, Racing Blue. Parang pangkarera naman talaga yung isang yon. Maganda yung Racing Blue. Maganda yon. Parang pangkarera talaga. So, yun na i-check natin next time. Pagdating sa Sniper nga, Racing Blue. Ang ganda rin eh. So yun sa na nga yung R15, yun yung specs and features niya na pwede nyong asahan. How I wish may test drive natin to soon. And for me talagang napaka head turner nung looks niya. Pero syempre kapag maganda ang motor, it comes with a price. So tatanungin natin ngayon si Sir JM dito sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna, kung magkano tong si R15. Magkano to, Sir JM? Yes po, ang SRP ng R15 natin is 169,000. 169,000. Yes po. Sa mag-installment po. Sa mag-installment naman, so yung balak mag-installment, 34,000 down payment po natin, all in cash out is 37,110. So included na po dyan yung LTO registration, doc stamp with helmet. So magiging monthly po natin dyan is 5,975,000. So may less 200 po yun pag updated. 36 months yan, sir. Yes po. Okay. So yun, salamat Sir JM. Ayun na nga yung R15. Anong masasabi niyo dito sa motor na to? Comment your thoughts below. For me, sulit na sulit siya. Kung gusto mo talaga may iba sa kalsada, talagang head turner tong isang to. Napaka-pogi. How I wish makita rin natin yung Racing Blue. Gusto niyo makita yun or feature natin next vlog? Comment your thoughts below. And then, ano pa ibang motor na gusto niyo mapanood? Tomorrow, siguro, mag-vlog tayo ng MT-15. So, abangan niyo yan. Kung gusto niyo siya, comment your thoughts. And also, give this video a thumbs up kung nagustuhan mo. So, again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.